Narito na po ang tampok nating kwento para sa gabing ito. Minsan pang ipinadala ng isa nating tagapakinig. Ayon sa kanya, mayroon din siyang kababalagang naranasan tungkol sa mga sinasabing aswang. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Andy. Sabi ni Andy, hindi niya akalain na yung masayang bakasyon nilang iyon ay mauuwi sa isang bangungot. Isang trahedya na hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Pagsasalaysay niya, naimbitahan sila sa isang probinsya ng kanilang kaibigan. Marami naman silang sumama at nagpunta. 7 silang lahat. At dahil sa mga ignorante sa bundok, kung kaya naman excited silang lahat na bumiyahe. Sabi pa ng mga kaibigan niya ay iyon na raw siguro ang pinakamasayang bakasyon nila. Naibulalas ng mga ito dahil na rin sa sobrang kasabikan. Mahaba at matagal ang kanilang naging biyahe. Pero hindi naman sila nabagot dahil na rin sa mga magagandang tanawin na kanilang nakikita sa daan. Tawid dagat ang kanilang pupuntahan at iyon na ang pinakamalayo nilang mararating sa buong buhay nila. Dahil sa lagi lang nilang ginugugol ang buong panahon ng kanilang bakasyon sa mga mall sa Maynila. Na ayon pa kay Albert, ang pinakamalayo niya palang narating ay Batangas. Nang minsan silang nag-swimming doon sa beach. At halos lahat ng kaibigan ni Andy ay pawang parteng Luzon lang ang pinakamalayo nilang narating. Ayon sa kaibigan nilang si Melanie, maganda ang kanilang probinsya at talagang mananawa sila sa ka-hiking sa mga bundok at mawiwili din di umano sa paliligo sa mga batis at talon na bagaman hindi kataasan ay magaganda ang lokasyon at napakalinaw ng tubig. Sa barko ay hindi naman sila nainip dahil halos libutin na nila ang kabuuan noon. Madalas ang pagpanik nila doon sa pinakataas pagkat naaaliw sila sa lakas ng hangin doon. Naamoy na amoy mo ang sariwang simoy. At tuwing naroon sila sa barandilya ng barko ay bigla na lang nagkakarami ang mga sumisilip din kunyari. Nakalaunan ay makikipagkilala lang pala sa kanila. Ayon kay Andy, magaganda talaga ang mga kaibigan nilang babae ni Albert at may mga kaya. Sabi pa nga niya ay tanging siya lang siguro at si Melanie ang medyo hirap sa buhay. Kahit kasi si Albert ay angat din sa pamumuhay at bagay na bagay sila ng girlfriend nitong si Mary. Nang dumating sila sa pier ay madaling araw pa lang. Mag-aalas 3 pa lang ng umaga. Halos paidlip-idlip lang naman sila sa barko dahil nga sa hindi mga sanay. Si Mary nga kahit idlip ay hindi nagawa dahil sa takot na takot ito na baka lumubog daw ang barko. Ayon kasi sa kanya ay baka atakihin sila ng dambuhalang pusit. Nakatakot-takot na pambubuska ang inaabot nito kay Andy. At sinabing dahil daw kasi iyon sa kanyang madalas na panonood na tanging hirap lang naman ang ikinanti nito sa kanya. Napalingon pa kaagad si Grace at Nilda nang makarinig ng malakas na sigaw. Nang inakala pa nung dalawa na kung anong komosyon na raw ang nangyayari.
na iyon pala ay yung mga porter. At dahil sa wala naman silang gaano mga dala, kung kaya madali silang nakababa ng barko. Kahit pa nga medyo marami ang pasahero dahil sa bakasyon nga. Pero si Michelle ay pinadala pa rin ang maliit niyang bag doon sa isang porter. Naawa kasi siya pagkat may edad na ito at nagtatrabaho pa rin. Kanya na nga lang sanang bibigyan iyon, ngunit ayaw namang pumayag dahil sa nahihiya ito sa kanya. Hindi raw nito tatanggapin ang pera kung wala naman siyang gagawin. Pero si Nilda ay iba naman. Kanyang ipinadala ang mga gamit sa isang porter na halos kaidaran lang namin. Crush daw kasi niya ito. Matipuno kasi ang pangangatawan. May pagkakirengking kasing talaga ang kaibigan nilang si Nilda. Nang makababa na sila ng tuluyan mula sa barko, ay naroon na rin at nakapilang naghihintay ang mga jeep na kanilang sasakyan. Gusto pa sana magkape nila Albert, ngunit sinabi ni Melanie na kailangan na nilang sumakay. Baka kasi mapuno kagad ang jeep at maiwan pa sila dahil sa napakaraming pasahero. Kaya pumwesto na sila sa loob ng sasakyan. Ngunit napansin ni Andy na mayroong sasakay na dalawang matanda at ang isa naman ay buntis. Kaya tumayo siya at si Albert. Bumaba sila at pinasakay ang mga matanda at yung isang babaeng buntis. Sumabit na lang sila. At ilang sandali pa ay napakarami na nilang nakasabit doon. Pati sa itaas ng sasakyan ay may mga taong naroon kasama ng ibang mga bagahe. Na napabulala sila Albert na ibang klase daw palang talaga sa probinsya. Nang bumiyahe na sila ay doon nila nalaman kung bakit ganon. Madalang pa pala kasi ang mga sasakyan doon. At hindi nila inaasahan na ganun pa pala kalayo ang kanila Melanie. Nakakaramdam na kasi sila ng pangangalay. Pero nasulit naman ang ginawa nilang pagsabit na iyon. Ang kanilang makita ang papasikat na araw. Napawaw pa nga si Albert sa ganda ng view. Na hindi naman iyon nasilayan ng mga kababaihan. Dahil sa halos hindi na sila makagalaw sa sobrang sikip sa loob. Na kahit nakakangawit ang sumabit, ay mas mainam pa iyon. Dahil kahit papaano ay nakakagalaw ka ng maayos. Nang may halos magdadalawang oras na rin silang bumabiyahe sa jeep, kahit paano ay nangalahati na rin ang dami ng mga pasahero na bumaba na. Kaya nakahinga na rin sila ng maluwag. At di nagtagal ay narinig nila ang boses ni Melanie na nagsalita sa kanilang wika. At naramdaman nilang bumagal ang jeep at pagtakay huminto. Hindi sila nakakaintindi ng katutubong wika doon. Pero kapag kanilang kinakausap naman ang mga tao doon, ang mga ito ay nagtatagalog. Marurunong naman sila pagdating sa wikang Tagalog. Pagbaba nila mula sa jeep, ay may sumalubong kaagad sa kanila na isang babae na hindi pa naman katandaan. At agad na nagyakap sila ni Melanie. Nanay pala niya ito. At iyon na pala ang kanilang bahay. Malapit lang ito sa kalsada. Ilang hakbang lang. Pero wala silang kalapit. Sementado ang kalahati nito, na yung kalahati naman ng bahay ay pinaghalong kahoy at kawayan.
Pero maganda at maayos ang pagkakayari nito at mukha ring presko. Nakita nilang humalik si Melanie sa pisngi ng kanyang ina. Sila naman ay isa-isang nagmano. Maya-maya ay may lumabas pa sa kanilang bahay. Dalawa niya palang kapatid iyon. At nakasunod naman ang kanyang tatay. Na masayang masaya silang makita si Melanie at ang mga kaibigan nito. Ipinalagay na muna nila yung kanilang mga gamit sa kwarto at lumabas silang muli at naupo doon sa mga mahabang upuan na nasa labas. Medyo lumulutang pa ang pakiramdam nila Andy dahil sa halos wala silang tulog. Pero hindi naman sila inaantok. Masayang masaya sila dahil sa ganda ng lugar nila Melanie. Maya-maya ay naglabas ang kapatid niya ng makakain. Kaya nag-almusal sila. Tapos kanilang narinig na nagsalita ang nanay nito at sinabing bakit hindi daw sila manguha ng buko. Kaya natuwa naman sila. Nakita nilang pumasok si Melanie sa loob. At paglabas nito ay may dala na siyang itak. At agad na kinantsawan nila Andy. At sinabing nakita na nila ang totoong itsura ni Gabriela Silang. Na si Albert naman ay tinaas pa ang kanyang isang kamay na kunwari ay may hawak din na itak. At sinabi ng ubod lakas ang mga katagang sino ang magpapatuli. Na itinaas naman kaagad ni Andy ang kanyang isang kamay. Kung kaya, naghagalpakan sila ng kakatawa. Sumunod sila kay Melanie. Tinahak nila ang daan na nasa likod ng kanilang bahay. Ilang metro din ang kanilang nilakad bago nila narating yung kanyugan. Ang dami pala nilang puno ng nyog. Masayang wika nila Nilda. Nasabi naman ni Melanie ay iyon daw ang kanilang inaasahan. Dahil sa cobra, kaya sila nagkakaroon ng pera. Minsan naman daw ay mula sa mga pananimilang gulay. Pero ang malaking bahagi ay galing raw talaga sa cobra. Kung kaya nagagawa niyang makapag-aral sa Maynila. Pero sa State University naman kasi sila nag-aaral. Kaya kaya naman talaga. Yun nga lang, nagbo-board pa si Melanie. Dahil sa wala silang kilalang kamag-anak na nakatira malapit sa kanilang paaralan. Di nagtagal ay nakita na nilang umakyat si Melanie. Kaya humanga sila sa husay nito. Pinatutunayan lang talaga niya na sanay siya sa buhay probinsya. At nakaka-proud yun para sa kanila na magkaroon ng kaibigan na katulad ni Melanie. Nang biglang nakakita sila Nilda ng isang pato. Maliit pa lang iyon at nagandahan sila. Sa kanilang tuwa ay kanila iyong hinabol at hinuli. Pinagpalit-palitan nilang kinarga iyon. Maya-maya ay bigla na lang napasigaw si Mary at nabitawan yung pato nang maramdaman niyang parang may kumalmot sa kanyang binti. At pagtingin niya ay kanyang nakita ang isang pusa na kulay itim. Nakita naman iyon ni Albert, kaya sa galit nito na kinalmot ang kanyang kasintahan ay agad na dumampot ng bato at kanya iyong binato ng ubod lakas na nang tamaan ay kanila pang narinig ang malakas na pagtunog ng katawan noon at mabilis na iyong kumaripas ng takbo. Nakababa na rin si Melanie noong mga oras na iyon at kanila na ring pinanguha at inipon yung mga buko na inihulog niya.
Hindi lang mahusay umakyat si Melanie. Magaling din ito gumamit ng itak pagdating sa buko. May pananabik nilang ininom ang sabaw noon. At ginawan pa sila ni Melanie ng kutsara mula sa balat ng buko. Pagkatapos ng kanilang buko session, ay naisipan na rin nilang umuwi. Sa daan habang naglalakad, ay bigla na lang silang napalingon kay Albert. Nang marinig nila ang isang malakas na paghampas nito doon sa gilid ng kanyang batok. Natawa pa nga sila at agad na napatanong kay Albert kung ano raw ba ang nangyari at tila kanyang pinanggigigilan ang batok. Sinabi nitong parang mayroon daw kasing kumagat sa kanya. Naisip naman nila na baka lamok o kaya ay kung anong insekto lang. Kaya nagpatuloy lang sila. Pagdating nila kanila Melanie, ay nagsibihis na sila ng mas presko pang kasuotan. Nakinantsawan pa nila Nilda yung magkasintahan na baka kung ano na ang ginagawa sa loob dahil sa ang tagal nilang lumabas. Na sinabi ni Andy kay Nilda ay baka naiinggit lang raw ito at handa daw niya itong pagbigyan kung gusto niya na magkakasunod na suntok at malalakas na hampas ang inaabot nito mula sa dalaga, habang ang iba naman ay masayang masaya na nagtatawanan. Di nagtagal ay narinig nila si Mary na tinatawag sila. Pagpasok nila sa silid ay ipinakita nito ang batok ni Albert kung saan ito nakagat. Napansin nila na namumutla na ito at para bang hinang-hina. Inaapoy na rin ito ng lagnat. Kaya tinawag na ni Melanie ang kanyang mga magulang upang humingi ng tulong. Napansin din nila na tila namamaga yung palibot ng bahagi kung saan nakagat si Albert. Ang unang pumasok sa isip nila ay baka bubuyog ang kumagat sa binata. Pero sinubukan nilang bigyan ito ng paunang lunas para doon. Ngunit wala pa ring nangyari. Hindi na sila natuloy pa sa iba nilang mga planong gawin noong araw na iyon. Hanggang sa magtatakip silim na, ay nagpapalit-palitan na lamang sila sa pagpasok sa silid at inaalam ang kalagayan ng kanilang kaibigan. Si Mary naman ay lubanang nag-aalala noon para kay Albert. Hindi na ito mapakali at alumpihit na. Ilang oras na ang nakakaraan ay hindi pa rin bumababa ang lagnat nito. Nang pasado 6:00 na, tandang-tanda ni Andy, nang pumasok siya sa silid upang kumustahin si Albert, ay nangatal ang buong katawan niya nang makita ang kaibigan. Tinubuan na ito ng mga bukol sa iba't ibang parte ng katawan na animoy bulutong tubig. Ang kaibahan nga lang, ang iba sa mga tumubong iyon ay lubang malalaki at may nana. Kaya mabilis siyang lumabas at sinabi kay Melanie at sa mga magulang nito ang tungkol sa kanyang nakita. Pagbalik nila ay napansin din nilang ang laki na ng bukol nito sa batok. Yung kaninang sugat nito mula sa kagat ay lumaki na ng gusto na maga iyon na halos kasing laki na ng bola ng tennis. Kaya nagtaka sila kung ano ba talaga ang nangyari kay Albert. Dahil sa ilang oras lang ang nakalipas ay nagkagano na ito. Napansin ni Andy na nagbubulungan sila Melanie at mga magulang nito. Nag-uusap sila sa kanilang wika.
Pero kita ni Andy sa kanilang mga mukha na nag-aalala na rin sila para sa kanilang kaibigang si Albert. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanya si Melanie at sinabing hindi umano karaniwan ang nangyayari kay Albert. Base na rin sa napag-usapan nila ng kanyang mga magulang, na ipinagtaka naman ni Andy iyon. Hindi niya maunawaan ang gustong ipaiwatig sa kanya ni Melanie. Kaya tinanong pa niya ito. Sinabi ni Melanie na baka may kinalaman yung pato at pusa na kanilang nakita doon sa kanyugan. Sabi pa ni Melanie, sa palagay umano ng kanyang mga magulang ay hindi iyon karaniwang pato at pusa, kundi mga aswang. Na dahil sa sinabing iyon ni Melanie ay kinilabutan naman si Andy at halos hindi makapaniwala. Na naibulalas ni Andy na akala raw niya ay hindi na uso yung mga aswang at sa mga palabas na lang umiiral. Biglang narinig nila ang boses ni Mary na magsalita ito at sinabing kanila na daw dalhin si Albert sa pinakamalapit na ospital. Sabi ng nanay ni Melanie, malayo ang ospital sa kanila at wala na silang masasakyan dahil 3:00 ng hapon ang last trip sa kanila. Nakiusap ito na baka may kakilala o kamag-anak sila na mayroong sasakyan, kahit tricycle lang daw, basta pwede masakyan para madala si Albert sa ospital. Sinabi ng tatay ni Melanie na mayroon, pero malayo ang lalakarin bago marating yung bahay nung kanyang pamangkin na mayroong tricycle. Dagdag na sabi pa nito, kahit madala pa ang kanilang kaibigan doon, ay hindi rin ito gagaling. Dahil sa hindi umano pang karaniwan ang nangyayaring karamdaman sa kanilang kaibigan. Patuloy na nakiusap sila Mary, Nilda at Grace na kanila na raw dalhin sa ospital si Albert, na parang hindi nila narinig ang mga sinabi ni Mantonio sa kanila. Sinabi pa ni Mantonio na lubang mapanganib lalo pa nga at sila ay mga pawang dayo lang. Sinabi ni Nilda kay Mantonio na sila na lang umano ang sumundo doon sa kanyang pamangkin. Sumagot ang nanay ni Melanie at sinabing madali para sa kanila na sabihin iyon. Tingnan na nga lang daw nila ang nangyari sa kanilang kaibigan. At bago pa lumala ang tensyon sa pagitan nila, ay nakita nilang inihahanda na ni Melanie at ng kanyang mga kapatid ang ilawan na kanilang gagamitin. Mga lampara ito na katulad ng sa Petromax ang itsura. Hindi kasi nila pwedeng dalhin ang mismong Petromax na nakasabit sa may itaas, pagkat iyon ang nagsisilbing pinakailaw nila sa loob ng bahay nila Melanie. Wala pa kasing kuryente doon noong mga panahong iyon. Tanging yung mga nasa mismong bayan pa lang ang mayroon. Narinig nilang nagsalita na muli ang nanay ni Melanie at tinanong ito kung ano raw ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Melanie na hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang mga kaibigan, lalo pa nga at siya ang nagyaya sa mga ito na pumunta sa kanilang probinsya. Pero sinabi ng nanay niyang luba umanong delikado. Muling nangatwiran si Melanie at sinabing mas mabuti na raw ang makipagsapalaran kesa hayaan lang nilang mamatay ng walang kalaban-laban yung kanilang kaibigan. Nang malagyan na nila ng petrolyo ang kanilang mga ilawan,
at nakahandaan na sila, ay lumabas na silang kasama si Melanie at isang kapatid nitong lalaki na 11 anyos na si Jake. Nakapwa sila may nakasukbit na itak sa kanilang mga bewang. Naiwan naman ang mga magulang ni Melanie at isa pang kapatid nito na siya namang nagbantay kay Albert. Agad nilang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Nanunuot iyon sa kanilang mga kalamnan. 3 ang dala nilang ilawan. Nang mapadaan na sila sa mga kakahuyan at nagtataas ang mga halamanan, ay nakaramdam na sila ng takot. Lalo na yung mga kababaihan. Dahil sa may naririnig silang mga kumakaluskos na tila ba sinasabayan sila sa paglakad. Nararamdaman nila iyon sa magkabila ng daan. Napakiramdam pa nga ni Andy noon ay para bang anumang oras ay may lulundag at sila ay susunggaban. Humintong sandali si Melanie kaya napahinto rin sila na ni isa man sa kanila ay walang umiimik. At halos magkakadikit sila na walang sino mang gustong umiwalay. Nagmatsyag silang sandali. Nang puntong iyon ay hindi na rin nila narinig yung mga pagkaluskos sa magkabilang gilid ng daan. Kaya nagpatuloy na sila. Nang hindi pa sila nangangalahati sa kanilang pupuntahan, ay bigla na lamang may humarang na mga aso na nagmula sa magkabilang gilid. At nakaangil na ang mga ito na halatang galit na galit. At napansin nila nag-umpisa ng lumapit ng dahan-dahan yung isa, habang nakasunod sa kanya yung 3 pa na nasa gawing likuran lang nito. Kapansin-pansin din na mapupula ang kanilang mga mata. Naramdam talaga nilang hindi iyon karaniwang aso. At kinumpirma naman sa kanila iyon ni Melanie nang mapabulong ito ng katagang aswang. Kaya wala pa man ay nag-umpisa na magsisigaw sa takot si Nilda, na sinundan na rin ni Grace at Michelle, na ilang sandali lang pati si Mary ay nahawa na rin. At magkakasabay na silang nagtitili at humingi ng saklolo. Nang biglang bumilis ang kilos ng isang aso papalapit sa kanila. Kung kaya sa pagkataranta ni Andy, dahil sa nasa bandang harapan din siya katulad ni Melanie, ay ibinato nito yung hawak niyang lampara, na agad namang nabasag iyon at kumalat ang apoy. Umalingasaw na rin ang mabahong amoy ng petrolyo. Hinugot naman na ni Melanie at ng kapatid nito yung kanilang mga itak at iwinasiwas sa kanilang harapan upang hindi tuluyang makalapit ang mga iyon. Patuloy silang umatras at napansin nilang hindi na nagtuloy ang mga iyon sa pagsugod sa kanila, at nakita nilang tumatakbo ng papalayo ang isa sa mga iyon na nagliliyab nang malagyan marahil ng petrolyo at matilaan ang apoy. Kaya sa takot ay hindi nilang sila nagtuloy pa at bumalik na sa bahay nila Melanie. Pagdating nila doon ay nalaman nilang hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Albert. At habang tumatagal ay lalo pa itong lumuluba. Nag-usap-usap sila at kanilang napagkasunduan na karapatan ng mga magulang nito na malaman ang tungkol sa kalagayan ng kanilang anak. Nung una ay tutol pa sana sila Nilda at Mary, pero nung huli ay nagkaisa din sila na sabihin na sa mga magulang nito. Kaya ganun nga ang kanilang ginawa.
kanilang ipinaalam at gulat na gulat ang mga magulang nito pagkat hindi nila iyon inaasahan, na ang alam nila ay kasalukuyang nagsasaya ang kanilang anak sa pagbabakasyon nito. Kinabukasan, maaga pa, ay pinunta na ng tatay ni Melanie ang pamangkin nitong may tricycle at kanilang dinala si Albert sa ospital. Mapilit kasi sila Mary. Sinabi sa kanila na iyon daw ay bunga na ng infeksyon. Kaya nirestahan ito ng mga gamot, partikular na ng mga antibiotic. Noong mga pagkakataon na iyon, ay halos hindi na nila makausap pa si Albert. At pinauwi din ito sa kanila dahil sa iyon ay allergy lamang at na-infeksyon, kung kaya namaga at nagkanana. Isa pa ay wala din umanong bakanting kama para kay Albert, kaya wala na silang nagawa pa kundi ang ito ay iuwi muli sa bahay nila Melanie. Kinagabihan noon, habang nasa labas si Andy na naninigarilyo at kasama sila Michelle, ay may narinig silang isang malakas na pagaspas. Ngunit hindi nila nakita kung ano iyon nang kanila iyong mabilis na lingunin dahil na rin sa may kadiliman. Ilang sandali pa ay bigla nilang nakitang muli yung pato na kanilang nakita nung unang araw na dumating sila doon sa may kanyugan. Lalapitan na naman sana ito ni Nilda nang bigla siyang pigilan ni Melanie at sinabing aswang umano iyon. Kaya mabilis silang nagsipasukan sa loob ng bahay. Sinabi ni Andy na kanya na nga rin daw sanang pipigilan si Nilda. Naunahan lamang daw siya ni Melanie na nataong palabas ng kanilang bahay. At nakita din nila na mabilis na lumayo yung pato na iyon. Kinaumagahan ay dumating na ang mga magulang ni Albert. Sa kabila ng pagpapaalaala nila Melanie at ng mga magulang nito, ay nagmatigas ang nanay at tatay ni Albert at kanila itong isinama na sa Maynila, na ayon pa sa kanila ay pawang makatang isip lamang umano ang tungkol sa mga bagay na iyon, at hindi daw nila iaasa ang buhay ng kanilang anak sa mga ganong uri ng pamahiin, na sinabi ng mga magulang ni Melanie na hindi iyon isang pamahiin. Ngunit hindi na ito tumanggap pa ng anumang paliwanag. Noong mismong araw ding iyon ay dinala na nila ito at bumalik na sila sa Maynila. Kinahapunan, may dumating na isang matandang babae. Lumapit na rin pala sa manggagamot ang mga magulang ni Melanie. Malayo pa naman ang nilakbay ng matanda. Makarating lang doon sa kanila. Pero hindi na niya inabutan pa doon si Albert. Nasabi pa nung matanda ay sigurado umanong ikamamatay iyon ng kanilang kaibigan, pagkat narito daw ang lunas at kanyang nakikilala ang aswang na may gawa noon. Paglalarawan pa ng matanda ay mortal daw niyang kalaban ang mag-anak na iyon, na ilang beses na raw niyang nakakaharap ang mga ito, na napabulalas naman si Nilda na sa buwata naman pala negosyo, na kahit napakahina ng kanyang pagkakasabi ay narinig naming sumagot ang matanda at sinabing sa iba iyan ay negosyo, pero dito sa amin ay hindi. At saan naman daw niya nalaman na siya ay nagpapabayad? Ni minsan sa buong buhay niya ay hindi umano siya tumanggap ng bayad sa kahit na sinong natulungan niya.
at pinatotohanan naman lahat ng sinabi ng matanda ng mga magulang ni Melanie. Nang makabalik na sila sa Maynila, ay sinalubong sila ng isang malungkot na balita. Pumanaw na ang kaibigan nilang si Albert. At tulad ng naunang pahayag, sa unang pinagdalhan nila dito ay ganun din ang naging paliwanag sa mga magulang nito. Pero may isang bagay na pinagtatakan ang mga magulang ni Albert. May isa kasi silang pinagdalhan dito na matapos suriin si Albert at lumabas ang laboratory nito na nang walang makitang problema ay kanila na silang tinanggihan at inirefer sa ibang pagamutan. Kaya sa puntong iyon na makausap minsan nila Andy, ang magulang nito, ay mayroon silang kaunting pagsisisi na naramdaman, na naisip nila na siguro ay buhay pa ang kanilang anak kung sila lamang ay nakinig sa mga pagpapaliwanag ng mga taong nag-aalala sa kapakanan at kaligtasan ni Albert. Hanggang dito na lang po ang aking kwento ng karanasan, Sir PB. Sana po ay inyo ring magustuhan at mapili na may ere. Maraming salamat po at more power pa sa inyong channel.